Good morning po sa ating lahat. Dito na ba lahat sa loob? Papasukin na pong lahat. Sobrang sa recess. Sige po, pasok na po lahat. Praise God. Sige po, simulan natin yung araw na to. Welcome po sa River of Life Church, sa mga first-timer, old-timer, at sa mga bagong balik. Welcome po sa church. Praise God. Sige po, buksan natin yung Bible natin sa Philippians chapter 3, verse 8. Philippians chapter 3, verse 8. Sabi po dito, oo, tinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura, makamtan ko lamang si Kristo. Let's pray. Father in heaven, in Jesus' name, thank you, Lord, for everything you have done. Thank you for your mercy and grace, Lord, sa mga oras na ito. Patuloy po na ikaw ang Diyos na magtulog ng salita. I declare, Lord, lahat ng marinig nila, ito'y patuloy na matatanim sa puso ng bawat isa, hindi ito mananakaw ng kaaway. Dahil Lord, tunay na ito ang kailangan at pwedeng mangyari sa buhay ng bawat isa para makilala ka. At naniniwala ko, Panginoon, na kapag nakilala ka ng lahat ng anak mo na narito, tunay na wala kang pagsisisihin sa huli. Lord, sa mga oras nito, we ask your blood to cover this place. We pray for open heaven. Lord, we rebuke every distractions and plans of the enemies, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name, kalooban mo at ang nais mo ang masunod sa buhay namin. Thank you, Lord, for everything. Ikaw magsalita, ikaw magturo sa mga oras nito. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Sige po. Palakpakan natin ang Lord. At praise God. So, ang topic pa natin ngayon is lose everything but found God. Alam nyo, kapag nag-serve ka po sa Panginoon, kaya ng iba, kapag nag-serve ka sa Lord, lahat makakuha mo na. Hindi po. Alam nyo, sa Bible, itong topic natin for today, dito ipapakita yung mga nangyari sa Bible. Ano ba yung mga naiwan? Ano ba yung mga naiwan? Ano ba yung mga iniwanan ng mga servant ng Lord para lang makapag-serve sa Panginoon? Kaya alam mo, ang totoong Kristiyano, kung talagang kung gusto mong makilala ang Panginoon, dapat dumating ka sa punto ng buhay mo na wala nang pinakamahalaga sa iyo kundi ang Diyos lang. Amen po ba? Marami nagsasabi, Lord, gusto kitang makilala. Gusto kitang makilala. Pero sabi ng Lord, iwan mo to, iwan mo to, iwan mo to. Pero kung hindi mo iiwan talaga, hindi mo siya makikilala. So dito sa topic natin yan, ituturo yung ano ba yung mga biblical principles o mga sinabi sa Bible, yung mga iniwan para makalingkod sa Panginoon ng totoo. At itong mga bagay na ito yung pwedeng mangyari sa iyo. Alam niyo po, kung nari sa akin, hindi po ako napunta dito nang wala po akong iniwan. And masasabi ko na yung almost lahat ng topic ngayon na babanggitin natin, lahat ng po talagang naranasan ko kung naiwan. Iwanan talaga para lang sa Lord. Ang point ko dito, kapatid, na kung nagugulat ka sa buhay mo, bakit parang maraming nawawala, normal po yun. Amen po ba? Amen. Normal talaga yun. Kasi hindi mo makikilala ang Lord kung may kahati isa sa buhay mo. Kaya may iwan ka talaga. Amen? So ito po yung number one. Number one, losing your family. Sabi nila, pag dugo. Pero alam niyo po ba sa Lord, hindi si Lord nakatingin sa dugo. Di ba nakalagay sa Bible? Ano sabi ni Jesus? Sabi ng Panginoon, ang totoong magulang ko, ang totoong mga kapatid ko, ay ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Alam niyo po, nung nag-start ako sa Panginoon, grabe pong persecution sa akin ng family ko. Grabe yung persecution sa akin ng kamag-anak ko. Sinabihan niya ako ng tatay ko ng salot eh. Sabi niya sa akin, salot ka, hindi kita anak. Yan yung sabi ng papa ko sa akin, salot daw ako, hindi niya ako anak. Kasi po, that time, Christian ako.
Naging Christian ako. Pero alam mo, sabi ko kay Papa, nag-reply ako sa text lang, sabi ko, hindi mo man ako ituring na anak. Para sa akin, ikaw pa rin yung tatay ko. Sabi ko sa Papa ko nun, mahal kita pa, pero mas mahal ko ang Lord kaysa sa'yo. Sinabi ko talaga sa kanya kasi gusto ko maintindihan ni Papa na kung wala ang Diyos, wala ako dito. Kung wala ang Panginoon, wala din siya gagamitin para mapunta ako dito. So hindi ko sinasabi na ganun gawin niyo, pero yung point kasi na yun, na yun yung conviction sa akin ng Lord. Kasi grabe na yung persecution sa akin ng magulang ko, ng kamag-anak ko. Kahit mga kamag-anak ko, naalala ko, sinabihan pa ako dati ng kamag-anak ko, sabi niya, abyog ka ba? Yung apelyido ba na, abyog ka ba? Walang abyog na ganyan. Ganoon talaga. So, kaya dumating sa point na tinanggal ko yung apelyido sa Facebook. Tinanggal ko lahat ng pinalitan ko talaga lahat yun. So, isip-isip ko. Tapos si lola ko nga, sinabihan pa ako na hindi kita ako. Sabi ko sa lola ko, kahit di mo ako ni lolo. Dumating po ako sa point na kasi dumating yung time na pinapakili ka talaga ng Panginoon kung pamilya mo o ako. Pamilya mo o ako. And alam niyo po, maraming mga tao na counting persecution ng pamilya nila, ayaw na nila sa Lord. Pero alam niyo po, hindi mo naiintindihan yung sinabi ng Bible. Sa Bible, dadating sa punto ng buhay mo na family mo against sa pagsuserve mo. At kailangan mo manindigan. Amen po ba? Kailangan mag-stand. Hindi mo pinaglalaban ang church. Hindi mo pinaglalaban ang pastor. Ang pinaglalaban mo ang Panginoon. Amen? Meron nga dati, meron testimony na isang kaibigan ko, sabi niya, pinapili daw siya ng kapatid niya. Ng mga kapatid niya. Kasi wala na siyang magulang eh. Mga kapatid na mga professional, pinapili siya. Sino pipiliin mo? Ang church o kami? Tapos ang sabi niya, ang Lord. Tama naman. Diba? Kasi hindi naman church ang pinipili mo, ang Lord. Amen po ba? Talagang sinabi, kasi sabi niya, kung pipiliin mo ang church, lumabas ka sa bahay na to. Kung pipiliin mo kami, dito ka lang. Pero ang nangyari siya lumabas kasi wala sa pagpipilian yung gusto niya eh. Ang pinipili niya ang Panginoon. Amen? Hindi kasi hindi pwedeng maging above ang church sa Diyos. Diyos pa rin dapat ang piliin mo. Amen? Amen po ba? So yun yung point na, as a Christian, normal po yun. Di ba? Normal na pipigilan ka ng pamilya mo, normal yun. Di ba? At ang kailangan dito, maintindihan mo yung sinasabi ng Bible. Ano sabi sa Bible? Matthew chapter 19, verse 29. Kapag iniwan ninyo man ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki, babae, ama, ina, asawa, kasama sa pamilya, mga anak o mga lupain, alang-alang sa akin, tatanggap siya ng 100 ibayo at pagkakalugan siya ng buhay na walang hanggan. Dito, hindi sinasabi ng Panginoon na iwanan mo sila. Ang gusto dito iparating ng Lord is kung dumating yung punto ng buhay mo na sila'y maging hadlang para makapag-serve ka sa Lord, dapat willing kang iwanan sila. Amen po ba? Kasi yun lang sabi sa Bible, yun din yung ko dati, ko yung kasama ko pamilya ko pero sama-sama kami mapahama. Aanin ko yung ipiplease ko yung tao, pero sabay-sabay naman kami mapaimpyerno. At yun yung sabi ng Lord, sila ba magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan? Hindi, Diyos. Amen po ba? So, kung dumating sa punto ng buhay mo, na talagang yung pamilya mo ay against sa iyo, be it. Pero ito lang din yung sasabi ko, hindi po madali. Hindi madali yung pinagdaanan ko rin. Nung time na pinapersecute ka, palipat-lipat po ako ng bahay mo. Talagang palipat-lipat ako ng bahay, naghanap ako ng trabaho. Pero dumating ng time na sabi ko, ay, niloob talaga ito ng Panginoon para matuto din ako. Hindi po madali yung gano'n. Kasi maraming mga tao nasusuhulan. Alam mo yan, sige, merong mga dating ko sa church ganyan. Kaunting takot lang ng parents nila. Ayaw nila. Meron mga dito dati na pinakaipularya ng parents, hindi pa lumaban. Katanda-tanda na. Ang tanda-tanda na. Ha? Tapos pinaka-albularyo, ayaw hindi naglaban sa albularyo. Alam mo yun? Yung point doon na ganun katindi yung pagiging people pleaser. Hindi dapat ganun. Amen po ba? Dapat marunong sa ba't po ako
Naalala ko, nagsumbong sa akin, sabi niya, ano daw, bahaw-bahaw daw ng mga nila. Sabi ko, bakit kasi nagpahir ka? Tanda mo na. Sobra ka na 18. Dapat ikaw mismo naglaban. At nagsabi ka, hindi. Alam mo yung nakikita ko kasi doon, kaya nagkakaganoon. Kasi nga, hindi mo sila sinusuko sa Lord. Amen po ba? At alam niyo yung taong yun, wala ko siya ngayon dito. Pero, sinasabihan ko pa rin dito niya encourage mo. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi pag hindi ka po nag-serve sa Lord ng tapat, alam mo dati hindi magulang mo magiging hadlang, pamilya mo magiging hadlang para malayo ko sa Lord. Kaya ito po yung warning nga. Sa pagsiserve sa Lord, darating ng time, pamilya mo talagang gagamitin ng kaaway para hindi ka makapaglingkod. Amen? Pero dapat, matuto ka kapatid na iwanan sila. Amen po ba? Amen po ba? Pero hindi natin encourage yung mga tao sa church na lumayas-layas, ha? Baka mo maglayas-layas kayo. Hindi po. May mga tao na kasi na palalayas. Hindi naman pinapalayas, layas ng layas. Alam mo yung turo sa amin ng pastor namin dati, hanggat hindi tinatapon ng damit nyo, huwag kayong maglayas. Yun yung turo sa amin. Kapag tinapon yung damit nyo, bago lang kayo maglayas, tinapon na eh. Pero hanggat hindi tinatapon, huwag kayong mag-alis. Dito iba, hindi pa nga tinapon, nagpusak na. Wala naman tinapon, nagpusak. Diba? Hindi na. Ang matindi, hindi ka naman pinapalayas din sa Lord. Pinapalayas ka kasi tamad ka sa bahay. Iba yung persecution. Amen po ba? Pag tumating yung punto ng buwan mo na hinahadlangan ka sa pagsus... I understand na sa mabihir, bata pa. Alam niyo, dati ninaantay ko lang ako mag-18. Kapag 18 ako, legal age na ako, hindi na ako mapipigilan ng mga magulang ko. Oo. Talagang inano ko talaga, kung nag-18 talaga ako. Pero alam niyo po ba kapatid, in our, dito sa batas ng Pilipinas, meron kang religious freedom. At ang religious freedom, wala po yung edad-edad. So, sa religious freedom, walang edad yun. Anong edad mo, kung saan ka gusto mag-attend, attend ka. Kung gusto mo dito sa church, no problem. Kung gusto mo sa ibang church, dyan sa iba, go. Walang pipigil sa'yo. Yun yung religious freedom. Pero, nalala ko natin, merong taga-church na, merong bata na taga-ibang munisipyo. Tapos nag-simba siya sa Everflight sa Puerto. Pumunta siya ng magulang niya, sinundo siya. Ngayon, pumunta talaga sa office ko sa pastor. Ang sabi daw ng magulang, pag hindi ka, sino pipili mo? Kami, yan, pinili ng bata yung church. Pero si pastor, sinabihan siya ni pastor na sino pipili, ikaw ba ang desisyon? Hindi ka naman papapiliin. Tapos pinili niya ang Lord. Kasi sabi sa kanya ni pastor, ngayon pinili mo ang Lord, ano mo na consequence? Hindi ka bibigyan ng magulang ng allowance. Wala kang baon, wala kang so magtrabaho ka. Hindi pwedeng matamad-tamad ka. Kasi, yun ang consequence eh. Pinili niya ang Lord, pero cut lahat sa kanya. Alam mo yun? Cut. So, ang nangyari sa taong ito, talagang nagpursi siya. Kasi ganun po yun kapatid. Amen mo ba? Hindi ka makakapag-serve sa Lord kung mayroon ka pong dinidependihan ng iba. Amen po ba? Amen po ba? So, ganun talaga. Kahit bata pa, nagsikap talaga siya. Nagtitinda siya araw-araw. Ang maganda doon, natututo na siya. Alam niyo po ba sa panahon natin, ang dami mga kabataan na walang magulang, ang dami kabataan, bata ka lang, nagbabanat na ng luto. Ikaw na, nakikipagbanatan ka sa tao. Iba eh. Yung iba, nagbabanat ng buto, iba, nakikipagbanatan talaga, suntukan literal. Alam niyo, if you want to serve God, pay the price. Amen po ba? Tingnan mo, some of you here hindi kayo makapag-serve sa Lord kasi magulang ng hadlang, kapatid yung hadlang, takot kayo sa kanila. Amen po ba? Pero kung magiging matapang kayo, tingnan niyo po yung paglago niyo sigurado. Tapos nagtatanong ka, Lord, bakit wala akong bunga? Ano ibibigay mo sa mga bunga mo? Takot din lahat. Alam niyo, isa sa requirements ng servant ng Lord, always available. Paano ka maging always available kung may mga tao naghahadlang sa'yo? Paano mo dawating at may mga nililid ka na tao? Tapos, ay hindi ako payagan ni Mami. Sorry, hindi kita mapalo up. Sorry, di ba? Sabi sa Lord, sabi ng may nagpaalam kay Jesus, Panginoon, makikilibing mo na ako.
Sabi ng Lord, hayaan mo yung patay na maglibing sa kanilang patay. Amen po ba? Tapos sa tanong ka, bakit Lord hindi mo pa ako pinapalago? Ha? Bibigyan kita ng ng mga handle, ng mga bunga, wala kang mga available. Kaunting sabi lang sa iyo ng mga tao, pigilan ka ng kapatid mo, lola mo, hindi ka na maka-attend. Hindi ka na makapunta, hindi mo mapalo up. Bigyan ba kita ng handle? Paano kung mga in case of emergency? Paano kung may handle ka na talagang, for example, mayroong mga handle na na-depress, na-stress, may mga handle ka na talagang kailangan ng tulong mo. Alam mo, sabihin mo sila na, sorry, di ako makapunta. Dinaglangan ako ng parents ko. Ganun ba yun? Saan ka makita sa Bible na ang mga apostol, talagang makita mo talaga na nag-ano sila na kasama mga gano'n? Wala po. Kaya ang point ko dito kapatid na, kung gusto mo lumago, kailangan talaga iwanan lahat. Amen po ba? Amen po. Kahit minsan mga obligasyon natin sa pamilya, at lahat tayo may obligasyon sa pamilya, pero kung dumarating yung time na sila ay magbibihad lang para hindi ka makapag-ministry, no. Hindi tama. Amen po ba? Kaya makita mo yung mga apostol, grabe yung paglago, kasi wala silang ibang iniisip kundi ang gawain ng Lord. Hindi, alam mo kahit sa kanyang example hindi ko masabing pinapabayaan ko yung mga kapatid ko or mga pamilya. Kasi una-una, bakit ako mag-spend ng time sa iba na ayaw naman akong samahan sa gawain ng Panginoon? Amen po ba? Meron ng time yung ibang kapamilya ko gumawa ng mga bagay na walang kabuluhan, tapos bibigyan ko sila ng time, di ibigay mo yung time mo sa mga taong buhaw sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? So, yan po yung kapatid. Sabi sa Bible, Marcos chapter 13, verse 29 to 30, sumagot si Jesus, tandaan ninyo, ang sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan, mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain, dahil sa akin at sa magandang balita, tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga yon. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupain. Ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa panahon darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Normal po, persecuted ka. Naalala ko dati, sinabihan pa ako ng magulang ko ng nagpapakapatid ng mga kamag-anak ko na, doon ka na magtira kay Pastor. Doon ka, nadami pa si Pastor. Nadami pa, desisyon ko naman mo. Amen po ba? So, alam mo, talaga sabi ko talaga, bakit dinadami mo si Pastor? Desisyon ko naman po. Pero syempre, titingnan ka nila kung may bunga ka. Titingnan nila kung may nangyari sa'yo. Marami kasi iba, magaling sila may paglaban, pero wala sa bunga nila nakikita. Yung iba magaling magsalita na, talagang magsiserve ako sa Lord, pero sa huli, hindi nila napuprove. Alam niyo po, kailangan nyo talagang maintindihan na pag serve ka sa Lord, pwedeng isa sa mga mawala sa iyo pamilya. Kasama na din yung kapatid, asawa, lola, lahat. Pero, okay lang mawala sila kung buhay na walang hanggan na magkapalit dito. Amen po ba? Hindi ko sinasabi na huwag silang nahalin. Hindi ko sinasabi na umalis talaga kayo. What I mean is, kasi patulad sa akin, talagang mahal mo sila, pero talagang pinupush ka nila paalis dahil nagsiserve ka sa Lord. Gusto mo naman mag-stay Kaso lang, kung yung pag-i-stay ko yung mag-limit sa pinapagawa ng Lord, huwag na lang. Kasi gusto nila mag-stay ka. Pero, mag-stay ka, nakakulong ka. Doon ka lang. Bawal ka dito, bawal ka dito. Hindi pwede. Pwede naman sana mag-stay ako, pero gusto ko nakapag-ministry ako, nakakapag-attend ako ng church. Gusto ko na makastay ako, pero pag may magawain sa Lord, pupunta ako. Pag may follow-up ako, papayagan niyo ako. Pero hindi, hindi nila ako pinapayagan. Nilalakan pa nga yung gate, nag-over the bucket po ako sa bahay namin. Totoo po yun. Ganun yung persecution. Ganun katindi yung mga pinagdaanan. Ganun katindi yung hirap. Diba? Pero lahat naman masasabi ko, worth it yun. Kasi kung wala yung nangyari, wala man akong testimony ngayon. Kung wala yung nangyari, hindi man ikaw magiging matapang. Amen po ba? Kaya, sa mga view, yung iba sa inyo, hindi pa kayo narusi. Yung iba sa inyo, parents yung pabor pa. Yung iba sa inyo, wala pang naghahadlang. Diba? Pero bakit parang walang Lord? Kasi na, may mga tinutulong talaga sa iyo ang Lord. Amen po ba?
Amen po ba? Hindi pwedeng oo ka. Alam mo, ako, to be honest, ilang beses ko nang nakausap yung magulang ko, ilang beses ko nakausap yung kamag-anak ko, mga lola ko, yung talagang inanong talaga si Lord. Hindi pwedeng yung business ko. Hindi pwede, kasi hindi ka pwedeng takot. Amen po ba? Amen po ba? Hindi pwedeng manghibabaw yung hindi pwedeng, sabi sa Bible, tinuturo sa Bible, submit to your parents. Yes, tama yun. Pero hindi to the point na hindi nakalooban ng Lord pero tinotolerate mo. Amen po ba? Amen po. Lalo na kung usapan dito ko din mo. Kung alam mo tinawag ka ng Lord, tapos ikaw hinadlangan nila, hindi sila pwede masunod. Sino dapat? Amen? Amen po ba? So, ganun po yun. Kailangan iwan ka. Amen? Lalo na kung gusto mong tumaas yung faith mo, iiwan ka talaga. Alam mo bakit yung iba hindi lumalago yung pananampalataya? Wala ka namang iniiwan eh. Repeat itself. Same at same pa rin yung pangyayari sa buhay mo. Ganun at ganun pa rin. Kaya yung mga, alam mo yung sa akin, sinabi ng Lord sa akin nakaraan, malaking parte talaga yung surroundings mo sa paglago mo. Hindi ka papalaguin ng Lord kung paulit-ulit ka pa nandoon sa surroundings ng mga taong sinabi ng Lord na isuko mo sa Kanya. Kasi ayaw ng Lord na i-bless ka niya, tapos yung ay kinabaw, yung mga tao lang din sa paligid mo, walang ibang ginawa, kundi hadlangan yung blessing sa iyo. Ayaw ng Panginoon ganun. Amen mo ba? Kaya, kailangan mo iwan ka. Ano sabi sa Bible? Genesis chapter 12, verse 1 to 4. Si Abraham, sabi dito, sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging magpapala sa marami. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikay magiging pagpapala sa marami. Naulit ko Sabi dito, ang sayo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sayo ay sumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo lahat ng bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Sumama sa kanya si Lot. So isipin niyo po sino ba si Abraham? Si Abraham po ay father of faith. Bakit? Grabe kasi siya sumunod sa'yo. Kaya alam ko kapatid, dito makita na kung ikaw nagreklamo ka na Lord, bakit iiwan ko sila? Mahal ko sila. Alam mo pag ganyan yung sinasabi mo, ibig sabihin, hindi mo mahal si Lord ng buo. Amen po ba? Amen po ba? Hindi po madali yan. Pero kasi ako naniniwala ako talaga na ang totoong naka-encounter sa Lord, ang totoong gustong lumago, kaya iwan lahat kahit pamilya nila. Naniniwala talaga. Kasi yun po yung yun yung naranasan ko na talagang iniwan mo talaga lahat at lahat yung biblical. Amen? At napaka-importante na intindihan natin na kapag nag-serve ka sa Lord, may mga tao talagang pwedeng kunin din ang Lord sa'yo. Pero pag kinuha sila ng Lord, dapat hindi ka nagagalit sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Meron kasi mga tao, pag kinuha, nakakalimutan na nila ang Diyos. Pero hindi po dapat. Alam mo, may mga ganun tao, like sa inyo, like pamilya nyo, may mga taong nawala sa buhay ninyo. Hindi nga kayo umalis kung sila naman ang kinuha. Pwede kasi rin doon na merong situation na si Abraham maalis, meron na situation na ikaw naka-stay, sila naman ang kinuha. Tapos ang nangyari, nung kinuha sila, ikaw naman yung nawala sa Lord. Kasi nagreklamo ka na, Lord, bakit ko sila kinuha? Di ba anak mo ko? Dahil dyan ayaw ko na mag-serve sa'yo. Pero hindi po ganun. Dapat kahit kinuha sila ng Lord, mag-serve ka pa rin. Amen? Amen? Example, si Job. Sabi dito, isang araw, nagkakainan at nag-iinuman ang mga anak ni Job sa bahay ng kanilang pangalan ng kanyang lalaki. Walang ano-ano'y dumating kay Job isang tauhan. Sinabi nito, kasalukuyan ko namin pinag-aaralan ang mga baka at nahihinain naman ang mga asno. Nung may dumating ng mga sabeyo, kinuha ko nila ang mga baka at mga asno. Pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang bumalik sa inyo. Hindi pa ito na natatapos,
nagbabalita ng dumating na naman ang isa. Sinabi naman kay Job, tinamaan po ng kidlat ang mga tupa at mga pastol at namatay ang lahat. Ako lang po ang nakaligtas upang magbalita sa inyo. Hindi pa ito halos magsalita nang may isa na naman dumating. Ang sabi nito, sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldeo. Giniwa nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. Hindi pa rin ito halos tapos magsalita nang may dumating na namang isang nagsabi, habang ang mga anak ko ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pangalan nilang kapatid, tinampas po ng napakalakas na hangin ng bahay at bumagsak. Nabagsakan po sila at namatay lahat. Ako lang po ang natirang buhay upang magbalita sa inyo. Tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya at sumama sa Diyos. Ang sabi niya, ubad ako lumabas sa sinapupunan ng aking ina, ubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh ang mabawi. Purihin si Yahweh. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya hindi siya nakasala laban sa kanya. Makita mo, 4 na beses ko sunod-sunod. Yung iba, isa pa lang, panik na. Isa pa lang, halos parang kabackslide din na. Ha? Nawala lang ang piso. Ha? Nawala lang ang piso. Di ba? Wala namang nawalang buhay. Ayos magtaligod na. Nawala lang ng gamit. Di ba? Parang mag-backslide na. Makita mo dito kapatid na si Job, hindi lang po siya nawalan basta-basta. Lahat halos nawalan sa kanya. Pero pinapakita dito na ang pinakamadali dito yung nawala yung mga anak na makita mo pa rin talaga na puri pa rin siya sa Lord. Ito yung example na kung dumating yung time na may kinuha sa'yo, ng mga taong mahalaga sa'yo, dapat nagpupuri ka pa rin sa Panginoon. Amen po ba? Dapat ganito yung mindset mo. Si Lord ang nagbigay, siya ang kukuha. Hindi yung Lord binigay-bigay mo, tapos kunin mo. Mali. May mga ganong mindset yung iba. Lord, binigay-bigay mo, tapos kukunin mo. Alam mo, pag ganun yung mindset mo, may mali sa'yo. May karapatan ng Diyos kunin ang binigay niya. Amen po ba? At ang part mo, magpuri ka. Amen? So ito yung example ko na sinasabi na si Abraham, iniwan niya yung kanyang pamilya. Si Job naman, kinuha sa kanyang lahat. Pero both of them, makita mo, nag-serve pa rin sa Lord. So yan po yung number 1. Talagang darating yung time na mag-serve mo sa Lord, iiwan mo ang pamilya mo. Kaya ito po ay isang paalala din sa inyong lahat. Lalo na sa mga kabataan. Edad 18 years old ako nung ako pinag-secret. 18 pa lang po ako nung ako pinag-secret. 18 ako nung ako pinalayas. 18 po ako nung ako nilusig. 18 ako nung naging Kristyano ko eh. So ngayon pa 20 na ako eh. Joke lang. So ako ngayon ko doon na hindi madali. Hindi madali. Pero alam mo po, walang mahirap kapag puspos ka. Amen po ba? Kung talagang matalino ka, kung talagang marunong ka, kung talagang magaling ka, prove it. Mag-serve ka sa Lord na tapat. Amen po ba? Kasi useless lahat. Alam mo, lahat ng kabataan kung walang Diyos, useless ang buhay. Amen po ba? Kaya nga sabi sa Bible, remember your Creator in the days of your youth. Magulang mo ba Creator mo? Kapatid mo ba Creator mo? Walang sinabi ng Lord na remember your parents in the days of your youth. Your Creator pa rin. Amen? Yan ang turo ng pinakamarunong na tao. Amen? Pero hindi ko sinasabi kalimutan mo magulang mo ha. Pero ang point ko lang dito na kung dumating ang time na inusig ka, pinalisikip ka, pinalayas ka, may nawala sa'yo, manindigan ka pa rin sa Lord. Amen? Amen po ba? At pag manindigan ka, huwag kang patamad-tamad. Kasi pag patamad-tamad ka, sigurado babalik ka yan uli. Babalik ka yan, sasabihin mo ba, sorry, nagpamali ako. Hindi pala talaga ako magsusunod sa Lord. Ikaw pala talaga ang Panginoon. Mali. Pag gano'n na nangyari, ako. Alam niyo, patawa-tawa yung iba, pero may gano'n. Marami pong mga kabataan na grabe magwala sa church. Grabe magpuspos. Grabe mag-speaking tongue. Dinala sa langit at impyerno. Inopera lang ng magulang na cellphone, nag-backslide. Dalhin mo yan sa impyerno yung cellphone mo. Text mo ang Lord. Totoo to ha. Marami pong ganyan na pinakitaan ng anghel, pinakitaan ng demonyo. Tapos
Tapos ang ending, nung inopera ng magulang, wala, nag-backslide. Diba? Ganon po katindi na hindi mo pwedeng baliwalain. Amen po ba? Maraming mga ganyan na, sige, pinagbigyan ng baon pag magsimba ka. Sige na, hindi na ako magsimba. Baon is life. Hindi ako. Kahit walang baon, bakit ang word ba, hindi kaya magbigay sa'yo ng baon? Amen po ba? Hindi ka na mag-aaral pag magsimba ka. Hindi mo. Ako, to be honest, gano'n sabi sa akin na pag magsimba ka, hindi ako bigyan ng tuition. Hindi ako binigyan ng baon nung nag-aaral ako, third year college ako noon. Isipin mo, ang course ko engineering, walang allowance. Walang allowance. Kaya ang ginawa ko, ayaw ko mag-stop. Ayaw ko mag-stop. Sabi ko nga nun, Lord, wala na akong allowance, pinutol. Hindi din ako pwede, ayaw ko rin mahuli. Sabi ko, Panginoon, ayaw ko rin mahuli. Ayaw ko, kaya ang ginawa, binigyan. Pray ako sa Lord, ito mo ang gusto na naman gagawin ko. Sabi ng Lord, ano mga taga-church na manager sa fast food? Mag-apply ka. Magtrabaho ka. Pay the price. Ang ginawa ko, tinat ko sila. Kaya pwede ba akong apply? Apply ako, part-time ko ako. Di ba na-encounter niya nag-testify? Nakita niya yung nag-testify, sabi niya, part-time job siya, working student siya. Dito siya laki, hindi mo siya working student eh. Alam mo, wala akong masyadong nakita pa naman dito na working student. Yung habang, meron yung iba, nag-business sila habang nagatinda, habang nag-aaral. Habang nag-aaral, nag-business sila. Pero yung iba kasi yung nag-work pa talaga yung nagtrabaho sa fast food, ibang karakter ang mamumulog sa'yo. Alam mo, dapat mabago yung salat eh. Huwag kang masanay na parang lagi kang umaasa sa tao. Amen mo ba? Tingnan mo ba yung karamihan ng mga working student, karamihan ng mga hard worker, sila yung mga matatakumpay sa dulo. Hindi nyo ba napapansin? Yung mga grabe, yung habang nag-aaral pa lang, nagtatrabaho, sila yung matatakumpay. Diba? Lalo na pag-graduate mo, kailangan experience. Diba? Ganun yung gusto ngayon eh. Kailangan na experience, pag-graduate mo, experience ka na agad. Paano kung naka-experience, talo ka eh. Alam mo, ngayon, hindi na basta-basta kung nag-graduate ka ng college. Kailangan ng experience, kailangan ng points, kailangan ng... Marami pong mga kailangan na. Hindi na nga sapat na board passer ka lang eh. Tapos kung nag-aaral ka, patamad-tamad ka, aalihin mo rin yung sa huli. Sabagay, kung ako ang owner, ba't ko tatanggapin yung walang alam? Tanggapin ko na lang yung kapagtapos na marami na experience. Di ba? At least ito, counting mold na lang. Yung character nito na-develop na. Alam niya na yung hardworking. Ba't ko tanggapin ito? Di ba? So gano'n lang talaga. Kahit ikaw naman siguro, gano'n tatanggapin mo eh. Tatanggapin mo yung taong marami na experience, na graduate, na passer, isa sa bago pa lang. Amen mo ba? Pero ang point ko dito kapatid, yun yung nangyari sa akin, talagang iniwan mo talaga lahat para sa Lord. Paano mo lahat? Iwanan mo yung parents mo, kung yan ang maglihad lang para ikaw ay hindi mo iwanan mo sila. Amen po ba? Amen po ba? So that's number 1. Number 2, ito matindi dito, losing your profession. Pangarap mo, iwanan mo talaga. Ako pangarap ko, iniwan talaga lahat. Alam mo, yung dreams ko, pangarap ko maging flight attendant ang pangarap ko talaga. So ako maging stewardess. Yun yung dreams ko before. Kaya dati, bakbak ka na papaya, bakbak ka. Tapos aksidente ako. Nung aksidente ako, nawalan ako ng gana. Pero grabe ang gumawa ng paraan. Nung pag-graduate ko ng college, inoperan ako ng auntie ko, pati ng mga uncle ko, na mag-flight attendant, ipaayos nila yung mukha ko. Yun talaga offer nila, ipaayos natin yung mukha mo, mag-flight attendant, lipad ka na. Pero sabi ko na ano yung maayos mukha mo kung sira naman ang panluwag mo? Amen! Yung iba, puro paganda, puro pagwapo. Pero yung kaluluwa naman, pangit. Ganda-ganda mo na, yung kaluluwa mo, pangit. Tignan mo yung katabi mo kung bakit yung kaluluwa. Pangit ba? Maganda? Maganda, siyempre. Amen mo ba? Alam mo, iwanan mo yung profession mo. Mahirap to sa iba. Kasi iba sinasabi na, parang serve ka sa Lord, wala kang pangarap. Bakit? Yung matagpuan ng Lord para sa akin, yun yung pinakapangarap ko. Maraming dati
nagsasabi nila, ayoko na dun sa church niya. Walang mga pangarap yung tao. Mayroon, pero hindi na pangarap ng mundo. Ano sabi sa Bible? For I know the plans I have made for you. A plans to prosper you, not to harm you. A plans to give you hope in a good future. Tapos sasabihin mo, walang pangarap? Ang totoo, may pangarap kami, pero si Lord ang naghahanda ng para sa amin. Ikaw, may pangarap ka, pero yung pangarap mo, hindi galing sa Lord. Kung yung pangarap mo, yun ang maglalayo sa'yo sa Panginoon, ayaw ko nang ganun. Amen po ba? So, yun yung tingin sa akin ng yun yung naalala ko natin, sinabihan ako na, sayang ka naman, nakapagtapos ka ng engineer. Sabi sa akin natin, totoo yun, sabi sa akin, nakatapos ka ng engineer. Sayang na nakapasa ka sa exam. Kasi kita ko civil service na sabi, tapos, nagpastor ka lang? Yun talaga yung sinabi sa akin dati, na, lahat yung may screenshot dati, gig-flash ko yun dito eh. Lahat ng chat sa akin sinabi. Kasi lahat yung lahat yung hanggang yung nakakip sa aking sa aking mga hidden photos. Kasi binabasa ko yung lagi. Ito, salamat Lord sa mga sinabi na to. Dahil sa mga sinabi na to, ito yung krusyahan para lumago ako. Yung mga sinabihan ako dati na wala akong pangarap, wala kang mararating sa buhay, mapapa-impyerno yung buhay mo, pinili mo magpastor, bahala ka dyan. Pero alam mo yung mindset ko doon, sabi ko sa Panginoon, Lord, hindi naman ako hindi naman ako yun yung point ko doon na, aanin mo ako yung pangarap ng malayo ko sa Lord. Alam mo kasi bakit ko pinili yung spot si Sir? Alam mo kahit hindi pastor, alam ng Lord na hindi ako mag-aalis talaga dito sa Palawan. Sinabi ko sa Lord dati na sabi ko, Panginoon, alam mo hindi ko makalimutan yung sinabi ng pastor ko dati na hindi naman ibang bansa yung mag-bless sa'yo. Hindi naman amo mo yung mag-bless sa'yo. Si Lord ang mag-bless sa'yo. Yung iba kasi parang, kasi siyempre pag mag-president ka, may sahod ka, malaki. Pero bakit? Si Lord, yun ba yung mag-bless sa'yo? Si Lord pa rin. Amen po ba? May mga tao nag-iibang bansa. May mga ibang tao punta sila sa ganito, ganyan. Pero kung saan ka tinawag ng Lord, mag-stay ka. Kasi ang alam niyo po, ang pagpapala ng Lord, hindi nakadepende sa lugar. Nakadepende po yan sa'yo. Amen po ba? Amen po ba? Kasi isipin niyo pa, for example, ang mga Israelites, nakapunta sila sa mayamang lugar, Israel. Pero nung nasa Israel sila, grabe pa rin ang hirap nila. Bakit? Grabe kasi pagsuway talaga nila. Pero sabi ng Lord, ang Israel, payaano yan. Maraming ubas, sagana yan. Pero nandun na sila sa Israel, grabe ang hirap nila. Bakit? Grabe kasi sila sa buhay. Tinan niyo po sila Pedro. Noong time na nangingisda sila sa Dead Sea, wala silang mahuling isda. Pero nung kasama nila si Lord, ang dami nilang mahuling isda. So yung problema hindi lugar. Ang problema, ikaw. Sumunod ka sa Lord. Amen po ba? Pag sumunod ka sa Lord, kahit saan ka pumunta, biblis ka ng Panginoon. Amen? Sabi nga ng Panginoon sa Bible, yung sabi ni Joshua, sabi doon, ano man yung matapakan ko, akin to. Alam niyo po, yun yung point eh. Kapag na-serve ka sa tingin mo yung profession mo. Ano bang pangarap mo? Pangarap mo maging engineer? Pangarap mo maging police? Pangarap mo maging kapwa lang para hayahay? Ano pangarap mo? Kahit maging kapwa ang pangarap mo, iwanan mo. Amen po ba? Kasi pangarap ng Diyos ang masusunod sa'yo. Hindi ko pangarap magpastor. Kaya nga sabi ko, kung lulubin ng Lord na alisin ako dito, kayo magpastor, no problem. Kasi hindi ko naman pangarap talaga magpastor. Pangarap ko alam mo ano? Ang pangarap ko talaga dati, magpretendent. Tapos kung hindi ako magpretendent, ang gusto ko talaga dati, magtrabaho sa government. Tapos, kung hindi man, business talaga. Kasi gusto ko hawak ko yung time ko. Diba? Pero yung pastor, wala talaga ito napasok sa isip ko. Alam niyo ng Lord, talagang sinabi ko talaga sa dati, natulakan pa sa church. Uy, ikaw pastor dyan, ikaw. Diba? So, wala, hindi ko talaga ito yung pangarap ko. Pero yung point kasi dito kapatid na, kapag nag-serve ka sa Lord, may iiwan ka. Amen? Sabi sa Bible, Amos chapter 7 verse 14 to 15. Sumagot si Amos, hindi ako propeta na nangangaral at hindi din nagsanay na maging isang propeta upang bayaran. Ako'y pastol at nag-aalaga din ng mga puno ng sikamoro. Ngunit, inalis ako ni Yahweh sa gawain iyon
at inutusang magpahayag sa mga taga-Israel para kay Yahweh. So ito yung isang example. Inalis sila sa gawain yon para sa gawain ng Lord. So ganun po yun. Kapag nag-serve ka sa Lord, lalo na kapag tinawag ka talaga ng Lord, kung may calling ka sa Panginoon, aalisin ka talaga ng sa mga professional. Aalisin ka talaga ng Lord. Sino ba? Ito po, Matthew chapter 9 verse 9. Pag alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa tanggapan ng puwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Tumayo si Mateo at sumunod sa kanya. Isang tax collector, BIR tax collector to ha. Sinabihan ni Lord, sumunod ka sa akin, iniwan niya trabaho niya, sumunod siya kay Jesus. Malalaking income to ha. Pero makita mo, iniwan talaga nila. Bakit? Para sa Lord. Yan yung ibig sabihin yung iba. Alam mo, meron akong mga tao na ang dahil mong pangarap. Gusto kang mag-take ng board exam to the point na napabayaan na to. Pwede ka naman mag-take ng mga ganyan, pero huwag naman to the point na talagang yung ministry mo pinabayaan mo na. Wala ka sa vision. For example, may nag-take ngayon dalawa, si Sheena at si Maricel. Wala sila dalawa dito. Nag-take sila ng civil service exam ngayon. Diba? Pero kasi mayroong iba na nag-take sila na wala talaga ng biglaan, nakapokus na lang sila sa review, hindi na sila nagsiserve. Alam mo yun? Ito sila, iba. Habang nagtatrabaho sila, both of them nagtatrabaho, nag-review sila, nag-ministry sila, nag-cell group sila. Diba? Meron kasi iba na, hindi na ako makaakit sa worship team kasi mag-exam ako 2 months. Hindi mo na ako mag-leader, ha? Mag-review mo na ako. Hindi mo na ako hindi mo na ako makapag-attend ng church kasi busy. Magsusunod ako ng kilay. Masunog saan ang kilay mo literal. Sunog kilay, review. Yan ba alam mo yung sabi sa akin ng dati, review ka, maligtas ka ba yan? Puno na yung isipan mo ng mga sagot sa exam, hindi pa puno yung isipan mo ng Biblia na sagot sa lahat. Pinabayaan mo yung sa Lord, pero yung sa secular, yung pabayaan. Ayan mo ba? Alam mo yun? Yun yung point eh. Yung iba, yun kaya nasabi doon sa post na karang sa River of Life, hindi mo talaga may intindihan yung mga tinawag ng Lord kung may pangarap ka pa sa mundo. Hindi mo talaga may intindihan. Kasi ako, alam mo, I've tried. I've explained it. Marami na akong pinaniwalagan ng mga tao pagdating sa calling na iniwan ko. Ang nangyayari, alam niyo kung ano, ang inisip lang nila sa akin, na manipulate ka, na utok ka, na ano ka, sabi niya sa akin na ano ka, na ano yung ustak mo, na brainwash ka. Sinabi sa akin yun, sa isip-isip ko, marunong pa to sila sa akin. Buhay pa nila to? Talagang inisip ko yun, sabi ko talaga, grabe itong mga tao tuloy, mas marunong pa sa akin. Mas magaling buhay nila siguro ko, baka nababasa ng isipan ko. Pero alam mo ang nangyari, ako natatawa sa kanila. Kasi ganun kabulag sila sa harapan ng Diyos. Kasi only people na nag-submit sa calling at iniwan ang lahat ang makakaintindi kung ano yung sabihin ng pag-iwan. Kasi totoo, may pangarap ka, pero yung pangarap mo kay Lord mo binibigay. Amen? So yan po yung point. Sabihin si Matthew baliw. Si Matthew baliw? Ano ka si Matthew? Yung sa Bible, ha? Hindi po. Baliw ba ito kung susulat ko ng Lord? Si ano ba baliw? Si Amos? Hindi man. Alam mo magsulat si Lord ng mga baliw sa Bible? Hindi. Amen po ba? Yung point dito kapatid, na as a Christian, maiiwan ka talaga. Hindi lang, actually marami sila. Pero itong mapabanggatin natin, ilan lang to sa may mga iniwan ha, na mga trabaho. So, si Amos, si Matthew, next, Matthew chapter 4 verse 18 to 20. Minsan, naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyong naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong ingisda ng tao. Noon din iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sila sa Lord. Pati sina Pedro, iniwan din nila lahat ng meron. Buong nila na sila. Pero nag-take sila. Mas gusto nila maging fisher of man
kaysa maging fisherman. Alam mo yun? So dito makita mo na isang mayaman tax collector, tapos fisherman, na walang pinag-aralan. Walang pinag-aralan sila Pedro. Sabi sa Bible, isang mayaman na matalino, isang dukha na walang alam. Pero parehong may mga iniwan. Kasi pagtrabaho naman talaga, regardless kung mayaman ka o mahirap ka, basta kung anong pinagkakakitaan mo, saan ka sanay, yun yung gusto ng Lord na makita. Willing ka ba iwanan yan basta makapag-serve ka? Kasi darating ka doon, kapatid. Kung gusto mo makilala ng Lord, iiwan mo yan. Pero hindi ko sinasabi pag iniwan mo yan, hindi ka mabubuhay. Kapatid, marami po tayong iniwan pero buhay pa tayo hanggang ngayon. Amen po ba? Ito pa, 1 King chapter 19 verse 19 to 21. Umalis si Elias at natagpuan niya si Eliseo. Nag-aararo, 12 pares ng toro ang ginagamit niya at kaagapay siya ng huling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, inalis ni Elias ang kanyang balaban at ibinalaban kay Eliseo. Iniwan naman ni Eliseo ang mga toro at humabol kay Elias at nakiusap. Magpapaalam po muna ako sa aking ama't ina, pagkatapos ay sasabi na ako sa inyo. Sumagot naman si Elias, sige, umuwi ka muna. Umuwi ka si Eliseo. Nagpatay siya ng isang pares sa toro at iniluto. Ginamit niyang panggatong ang mga pamatok at mga araro. Ipinakain niya ito sa mga tao at sumunod kay Elias at naglingkod dito. Pakita mo talaga, nagpaalam siya, pero I believe, si Eliseo, nakapag-decide na siya, susunod talaga siya. Di ba? So ano kasi pwede ka magpaalam, pero hindi ka maikinig sa pinaalaman mo. Actually, dito sa church, maraming ganyan eh. Maraming magaling magpaalam, papaalam pero nakapag-decide na. Hindi na paalam yun. Okay lang kung yung paalam mo katulad kay Eliseo eh. Yung magpapaalam na, na magsiserve ako sa Lord, pwede na akong pigilan. Yung iba kasi, iba yung paalam na nag-aantay ka mo ng confirmation. Ito kasi parang pinapaalam mo lang na magsiserve ako sa Lord. So dito makita mo yung mga tao. Si Amos, iniwan niya yung pagiging pastol, pag-aalaga ng mga sikamoro. Si Matthew, iniwan niya yung tax collector. Si Pedro, iniwan niya yung si Andres, pangisda. Ito naman si Eliseo, iniwan niya yung pagiging, pag-aararo, daming toro to. Diba? Sa Bible, pag ganito, mga mga hindi biro-biro to eh. So makita mo ito kapatid na kapag nag-serve ka sa Lord, pati profession iiwan mo. Amen po ba? Ano ba ang pangarap mo? Pangarap mo ba maging doktor? Walang problema kung kalooban ng Lord na maging doktor ka. Walang problema kung kalooban ng Lord na maging guro ka. Walang problema kung anong kalooban ng Lord sa buhay mo. Pero, kapag sinabi ng Lord na ito ang plano mo sa iyo, dapat siya ang masunod, hindi ka. Amen? Mangarap ka, ituloy mo yung pangarap mo. Pero, kung may plot twist na gawin ng Lord, sumunod ka. Amen po ba? Kasi ako, for example, pangarap ko mag-flight attendant. Ang pangarap ko talaga dati, mag-flight attendant, travel ka sa ibang bansa. Yun ang gusto ko. Picture. Gusto mahilig kasi ako sa mga gano'n. Tapos, tapos yung nag-Christian ako, sabi ko, Lord, mas gusto ko mag-travel sa heaven kaysa sa ibang bansa. Totoo yun. Sinabi ko talaga na, Lord, kaysa mag-travel ako sa ibang bansa, ang ko na ng langit. Kasi lahat ng makikita sa langit, hindi makukumpara yung makikita nito sa ibang bansa. Tapos sinabi ko sa Lord, pero Lord, meron kasi ako sa Lord. May ako isang bansang gustong puntahan, isa lang, Israel. Yung talagang sabi ko talaga, bago man lang ako muli, gusto ko makita yung Israel. Pero kung naloob din ng Lord, kung hindi naloob, baka yung makita ko na lang yung bagong Jerusalem. Sa langit na yun. Di ba? Pero yun talaga sabi ko sa Lord, kahit Israel lang. Gusto ko lang natapakan yung lugar ko sa kapinanganak. Pero yung point ko doon na, meron kapatid na, pag serve ka sa Lord, may mga iwan ka. Amen? Huwag mong papayagan na yung profession yung maging hadlang para hindi ka makapag-serve. Amen po ba? Ano ba pangarap mo? Doktor? Police? Ano ba pangarap mo? Traffic enforcer? Taghuni? Nagtatrabaho sa munisipyo? Tax collector, di ba ang pangarap mo?
Yung iba, pangarap housewife. Yung iba naman, husband lang, di ba? Pero kaya ako napanood na gano'n, pangarap yung housewife lang daw. Kasi pangarap kasi yung asawa niya raw mangingisda, tapos nag-marites na lang daw sila sa bahay. Gano'n ba yung pangarap mo? Pangarap ng iba, engineer? Pangarap ka ng pangarap ng iba? Alam mo, yung mga pangarap nila yan, praise God may pangarap ka. Pero kung dumating yung time na sinabi ng Lord na ito yung gusto ko para sa'yo, sumunod ka. Amen po ba? Kasi kami, hindi ko napakinabangan yung course ko ngayon. Wala man ako napaligid. Sa 5 years sa engineering, wala man ako napakinabangan. Wala talaga. Wala akong napakinabangan. Diploma, hindi ko napakinabangan. Pero napakinabangan ko yung course ko in a way na testimony yun. Na nakapagtapos ka pero nag-serve ka. Ngayon, kasi marami nakapagtapos, hindi nag-serve. Dito sa church, ang dami. More than honest many. Pero ang point doon, marami dito na nakagraduate, yung nag-pray, nakapasa, nung nagkatrabaho, hindi na sila nag-serve. Iniwan nila yung pagsuserve nila. Pero alam niyo po, darating ang time, yung mga taong nagsuserve kahit may trabaho, sila yung ihaharap ng Lord sa mga taong yung pagdating ng pag-uukong. Kasi walang mararason. Amen po ba? Amen po ba? Kaya, yan po yun. Iwanan mo talaga ang profession. Number 3, losing your friends. Ito, kaibigan. Mawalan ka ng kaibigan para nag-serve ka sa Lord. Amen po ba? Lahat ng kaibigan ko na nag-serve ako sa Lord, halos lahat nawala sa akin. Pero hindi ako nawala ng kaibigan. Kasi para sa akin, kung nagsiserve ako sa Lord at nawala sila, ibig sabihin hindi sila totoong kaibigan ko. Amen. Amen po ba? Sabi sa Bible, Jeremiah 20 verse 10, narinig kong maraming nagbubulong-bulungan. Tinagurian nila akong takot sa lahat ng dako. Sinasabi nila, isumbong natin sa may kapangyarihan. Pati ang matatani kong kaibigan, naghahangad ng aking kapahamakan. Sabi pa nila, marahil ay malilinlangin natin siya. Pagkatapos, hulihin natin at paghigantihan. At si Jeremiah, pati best friend niya talaga. Best friend niya mismo, against sa kanya. Di ba? Naalala ko, ito totoo to. Naalala ko nakaraan, nagpunta akong Puerto. Meron akong na-meet na isang kaibigan ko doon. Nagsiman siya ngayon, nagsiman na. Nakita kami sa... actually, bigla lang talaga ako niloob ng word magkita. Ibigyan ko siya ng high school, tapos seaman siya, tapos ngayon, nasa lang siya, ilang buwan na siya pahinga. Pero nagugulat ako, yung pahinga niya, nag-Maxim. Ano yung Maxim? Rider na sa Puerto. Grabe ka naman kamukhang pera, bro. Imbis na magpahinga ka, seaman, nag-vaccine ka pa. Siyempre sa iyong araw, grabe sabi ko, nakababa mo lang ng barko, hindi ka mo lang, samantala iba, kung baba ng barko, magpahinga mo na, no? Siya, ang laki ng sahod niya sa barko, international. Pagbaba niya, nakita ko naka-ADB, nagka-vaccine sa Robinson. Grabe ka mo ang pera mo naman, sabi ko talaga sa kanya. Tapos inaya namin siya mag-Starbucks. Ay ko, Starbucks tayo. Nagsama siya sa Starbucks, pagpunta namin doon. Sabi niya, balita ko yun, mayaman ka na, dami perang church Ginanong na ba naman ako? Sabi ko, uy, ang kapal ng mukha mo. Sa barkada kasi yun eh. So sa amin normal na yun, sabi ko, ang kapal ng mukha mo. Nagpapakapagod ako mag-bin ng mabaw, mag-garden, sabi mo, ganyan. Tapos, yung isang kaibigan na nagsabi, uy, tumahimik ka dyan. Ay po, mukhang pera ka talaga, yun ang isip mo lagi. Kasi high school pa kami, pera talaga yun. Makita mo rin yung sa post sa Facebook na ganito talaga pag alipin sa lapi, sabi niya. Kasi may business siya sa Puerto eh. Tapos, sabi ko, grabe mo kung pera, imbis na magpahinga ka, nagmamaksim ka. Sabi niya, sayang na kasi yung 1,000 per day. Kasi di ba yung iba siman, pagbaga, magpapahinga, mag-chill. Siya talaga nagtatrabaho. Pero alam mo na, imbis din ako sa ganong karakter. Yung tipo makita mo na, kung siya nga unbeliever, grabe ka convert niya. Yung iba talaga, wala namang pera, grabe magpahinga. Pero alam mo yung point ko doon na may mga ganong kaibigan talaga, no? Na parang half men at
At saka marami din akong kaibigan talaga na nagsabi sila sa akin na grabe ka naman, sobrang banal mo, ayaw ka na namin kasama. Di mo. Ano sabi sa Bible? Magpakabanal kayo dahil banal ang Diyos. Yan yung pag sinasabihan ka na sobrang banal ka na, ayaw ka na lang kasama. Kaysa kaysa ma-insulto ka, kaysa magalit ka, take it as a compliment. Kasi kung ikaw, minsan hindi mo makita yung sarili mo na banal, di ba? Pero magandang bagay na may mga taong nakikita na huli ka na pala. Amen? So yun yung sinabi sa ano kasi ko dati, sobrang banal mo na. Baka magpastor ka na. Sabi, ayaw ko na lang kasama, napaka-judgmental mo. Kasi feeling nila every time sa salita ka, nag-judge ka. Pero ganun talaga, na-expose ang kadiliman kapag may liwanag na kasama sila. Amen? Kaya, kung dumating yung time na yung mga kaibigan mo wala, okay lang. Amen? Amen? Kasi ang totoong kaibigan natin si Lord. Sabi nga, there's no such thing as friend. Interesado lang sila sa buhay mo. Pero mapansin mo, pag wala na kayo halos communication, wala na yung kaibigan, panibago na naman yun. At alam mo sa Kristiyano, even dito sa church, yung magiging kaibigan mo as a Christian, sometimes seasonal sila. Pabago-bago. Iba yung kaibigan ko nung nagsimula ako, iba yung kaibigan ko nung nasa kalagitnaan ako, may iba ako naging kaibigan, pero nakita ko, hindi lahat ng kaibigan mag-stay. May aalis, may panibagong darating. And okay lang po yun. Amen po ba? Hindi sila ang totoong kaibigan. Si Lord pa rin. Amen po ba? Amen po ba? Kaya, pero iba kasi, wala na yung kaibigan ko sa church, ayaw ko na mag-serve. Mali. Dapat hindi ganoon. Amen po ba? Hindi ka na sa church. Ako, totoo lang, ang dami kong kaibigan sa church na nawala. Nawala yung mga kaibigan ko sa church. Yung mga close mo talaga, nawala. Hindi na sila serve. Pero, clear sa isip ko, nandito ako sa church hindi dahil sa kanila. Bago ko sila nakilala, nauna muna na-encounter ko ang Panginoon. Kaya yun yung ano ko nasabi ko, Lord, wala na yung mga kaibigan ko, yung mga kasama mo mag-fasting, yung mga kasama mo dati na iron sharpens iron. May mga na-post pa ako dati na mga kaibigan na higit pa sa magkakapatid, wala na sila. Alam yun? Pero na-post pa ako na yun ngayon eh. Sabi ko, grabe Lord, dati na-post ako na ito, may kaibigan na higit sa magkakapatid, ngayon wala na itong mga kaibigan na tinutuloy kong kapatid. Pero hindi pala yun, pero lahat na yun mangyari. Amen mo ba? Kaya mawalan ka ng kaibigan. Jeremiah 4:9. Ang sabi ni Yahweh, sa araw na iyon, masisiraan ang loob at tatakot ang mga hari at mga pinuno. Iba pa na to. So, awit 41 verse 10. Lubos akong nagtitiwala sa tapat kong kaibigan, kasalo ko sa tuwina, karamay sa anuman. Ngunit ngayon, lubos siyang naging taksil na kalaban. Diba? So, pwede yan. Yung kasama mo kumain, ngayon, yung kasama mo kasalo araw-araw, karamay sa anuman, darating ang tayong taksil. Taksil. Amen? Kaya, huwag kang magtitiwala. Amen po ba? Amen po ba? Alam mo, meron nakalagay sa Bible sa Jeremiah na wala dito yung verse, hindi na sulat. Pero nakalagay doon na huwag mong sasabihin kahit sa kaibigan mo yung mga lihim mo. Kasi pag yung mga matutindi mo, kasi pag dumating time, pwede yung gamitin against sa'yo. Binalaan ni Jeremiah yung mga tao, sinaranasan ni Jeremiah. So the point is, talagang darating ang time. Alam mo yung isa sabihin sa akin ng pastor ko dati, gusto ko rin ibilin ko sa inyo, huwag ka magtitiwala talaga sa tao, sa Lord ka magtiwala. Huwag. Yung talaga kabilit, kahit sino pa yan, huwag mong ibubuhos ang buong tiwala sa tao. Sa Lord ka talaga magtiwala. Mapaasawa mo man yan, anak mo man yan, kapatid mo man yan, huwag. Kasi pwedeng ngayon okay kayo, pero sa susunod, hindi kayo okay. Kasi pag binuhos mo yung buong tiwala mo sa tao, pwedeng mayalig ka, mawala ka kapag may nangyari. Pero kapag hindi mo binuhos yung tiwala mo sa kanya, meron kang reservation, handa ka na
Okay, ito rin sinasabi sa Bible. Okay, go. Kung ayaw mo, go. Kasi alam mo, totoo, ay, ako, ang daming beses ko na pala nasa mag-train na nagtiwala ka, naging open ka, naging transparent ka, pero sa huli, sila pala yung mga tao pa rin talaga na hindi nagtitiwala sa'yo. Kaya ang point ko dito, kapatid, pati kaibigan, huwag kayong magtitiwala. Amen po ba? Amen po ba? Pero I'm not saying na lahat ito rin mong kaaway. What I mean is, napaka-importante pa rin talaga sa Lord ka magtiwala ng buo. Amen? Amen po ba? Sabi dito, awit 55:12-14. Kaya kong mabata at mapagtiisan kung ano ang mangungutya ay isang kaaway. Kung ang mahahambog ay isang kalaban, kaya ko pa siyang pagtaguan. Ang mahirap nito tunay kong kasama, aking kaibigang itinuturing pa. Dati kausap ko sa bawat sandali at maging sa templo kasama kong lagi. Yan. Grabe no? Si David, naranasan niya to. Kaya niya lahat, pero ang matindi, yung kaibigan niya pa, nakasama niya sa church lagi. Sila pa minsan yung, dito mo yan sa church. Yung kasama mo palagi, sila pala yung magtatry mo sa isa dulo. Yung mga kasama mo lagi sa kainan, sa tawanan, sila pala ang maniniyak sa iyo sa ibang tao. Hindi po kita sa church kayo dito. Lahat dito perfect. Hindi po. Amen? Ito po ay lugar ng makasalanan. Kaya don't expect na tayo sa gusto mo, may mga tao kang makakasalimuhan talaga na plastic. Amen po ba? At kung ikaw yung plastic na yun, magsisi ka. Amen po ba? Walang Kristyanong plastic. Amen? Sabi sa Bible, magpakatotoo ka. Amen po ba? Ayaw ng Lord yung gano'n. Alam mo, lahat ng gano'n, ayaw ng Panginoon. Pero kasi nangyari dito, meron dito dati na talagang kasama mo lagi, tapos sinisiraan ka, malaman mo na lang, buntis ka pala, rapist ka pala, gano'n na pala yung kumakalat. Grabe no? Grabe yung mga nangyari talaga. Maraming nagganto ka raw, ganito ka raw. Ayos to Mas marunong ka siya sa Lord. Maraming ganun. Amen mo ba? Pero kaibigan niyo yung dati. Kasama niyo yung dati. Kaiyakan niyo pa, ka-worship, ka-prayer meeting. Masakit, di ba? Pero alam mo, huwag mong papayagan yung sakit na yung maging hadlang para maging malapit ka sa puso ng Diyos. Amen? Kasi si David, malapit siya sa puso ng Diyos. Pero ganito yung pinagdaanan niya. So, hindi excuse na malapit ka sa puso ng Diyos tapos wala kang pagdadaanan ganito. Amen? So, pwedeng malapit ka sa puso ng Lord pero may betrayal sa likod mo. Amen po ba? Alam mo, ang ganda nga si Jesus ang pinaka-example Alam niya i-betray siya pero inalagaan niya. Yun talaga. Sabi nga, wag mong pangarapin maging katulad ni Jesus kung hindi mo maging katulad ni Jesus kung paano nag-betray si Judas. Gusto mo maging like Christ? Itinit mo muna yung nag-betray sa iyo na tama. Kasi ang maganda kayo, alam mo sa akin, hindi mo alam kung sino mag-betray Pero si Lord alam niya, pero pinakain niya. Alam niya, pero inalagaan niya. Di ba? Kaya, napaka-importante ko yung kapatid na. That's number 3, mga kaibigan mo. Kaya kung may mawalan ka ng kaibigan, dahil sa pagsusunod mo sa Lord, biblical po yan. Amen po ba? At dapat ang kaibigan mo ngayon si Lord lang. Amen? And next, losing your wealth. Number 4. Number 3, kaibigan. Number 4, kayamanan. Sabi sa Bible, Matthew chapter 19, verse 21. Sumagot si Jesus, kung ibig mo maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng ari-arian, ipamahagi sa mga mahirap, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin. Dito kapatid, pinapakita na sinabihan ng Lord ng tao na ibenta mo lahat. Kayamanan. So talagang kapag reserve ka sa Lord, kasama ko kayamanan dyan. Mawawala yan. Amen? Maraming mga tao hindi nila kayang iwanan ang kayamanan nila. Alam mo, isa yan sa mga reason bakit hindi mapuspos ang tao. Kasi nakita ng Lord na hindi nila kayang i-sacrifice yung kayamanan nila. Hindi po, sabi sa Bible, life does not rely on the things we possess. Hindi kayamanan nakabase ang buhay. Amen?
hindi sa kayamanan. Kaya kailangan, as a Christian, if you want to know Christ, willing ka i-sacrifice sa kayamanan mo. Ang tanong, naranasan mo na ba yun? Some of you here, maybe wala di pa naranasan talaga yun. Wala ka pa nakarating sa punto ng buhay mo na willing kang ibigay ang lahat. Ito, take note na ipabenta mo lahat ng ari-arian mo bigay sa luha. Yung point dito, lahat ng meron na ibibigay niya talaga. Amen? So maraming mga tao ngayon sa Lord, nagsuserve sila sa Lord. Bakit? Kasi may pera sila. May wealth sila. Pansinin niyo ba ngayon ang daming mga comfortable na Christian? Ang daming mga Christian ngayon na may mga sakyan, kotse, lahat. Pero what if i-challenge ng Lord lahat yan? Ibigay mo sa akin. Kaya mo ba? Ayun yung point eh. Kaya mo ba? Tanungin kita, kung sinabi ang ibigay mo lahat yan, kaya mo ba? Kasi kung hindi, may problem. Amen po ba? Amen po ba? May problem talaga. Kasi, kaya nga sabi sa Bible, mahirap makapasok sa langit ang isang kayaman. Mas madalis pang makapasok sa butas na karayon ang isang kamelyo kasi sa isang kayaman. Kaya, your wealth, isa yun sa malulus mo para serve sa Lord. Sabi nga, Hebreo 11:26, itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Misayas kaysa ang mga kayamanan ng Ehipto sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Ano po to? Ito yung ginawa ni Moises. Iniwan ni Moises yung kayamanan dahil nakatingin siya sa hinaharap. Alam mo bakit maraming mga tao na hindi nila kaya i-sacrifice yung wealth nila sa Lord? Kasi nga nakatingin ka talaga sa mundo. Hindi mo kasi nakikita yung promise ng Lord sa hinaharap. Pero kapag nakatingin ka sa promise ng Lord, you are willing to sacrifice everything for the glory of God. Amen po ba? Amen po ba? Kahit sinoffering pa naman, hindi ka kaya ibigay. Wealth mo pa kaya ng buo. Sa 100, 10 kahit sinoffering, hindi pa kaya. Sa 10 piso kahit sinoffering, hindi pa kaya. Di ba? Yung iba, ang laki-laki ng sahod, hindi kaya magbigay sa Lord ng tama. So the point is, paano mo ba masabi pati yung wealth, malus mo? Amen? Paano ka ba makapagbigay? Paano mo magbigay? Isipin mo, kung may character ka na, para sa akin kung may character ka na madamot ka, hindi kayo sa kapwa mo matalungin. Tanungin kita, kailan ka huling nag-bless sa kapwa mo? Kailan ka huling nag-bless sa Lord? Kailan ka huling nag-bless sa mga sinabi ng Lord na bless mo? Kung wala ba, may problem. Amen po ba? Kasi ang totoong Kristiyano, kahit may konti ka, meron kang pusong giver. Amen po ba? Kasi ang wealth, wala po yan sa Lord. Amen po ba? Amen po ba? Dito, Lucas chapter 19, verse 8 to 9. Tumayo si Zacchaeus at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako may nadayang sino man, isasauli ko to sa kanya ng maka-4 na beses. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. So makita mo si Zacchaeus talagang sinacrifice siya lahat para sa Lord. So, Matthew chapter 6 verse 24, walang alin po makapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan ng isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkod ng tapat ang isa at hamak ng ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. So, sabihin, iwanan talaga ang kayamanan. Amen po ba? Alam mo, kaya ka naman pagpalain. Basta't matuto ka lang talaga i-offer sa kanyang kayamanan mo. Amen? Alam mo, isa sa reason na hindi ka na Lord mag-bless. Kasi nga, ikaw naghahawak sa kayamanan mo. Sino dapat ipahawak mo? Kasi mas magaling siya magpalago kaysa sa iyo. Amen po ba? Amen po ba? Meron akong natutunan ng encounter Yung encounter, yung natutunan ko yung sa sinabi ni Ate Chick na pag nag-ani ka raw ng palay, bigas, hindi raw lahat ginagawang bigas. Nag-iiwan daw ulit ng palay. Para yung palay, yung daw ulit yung ihasik. Kasi pag nag-ani ka ng palay, lahat ginawang bigas, wala ka natatanim. So parang ganun din sa pagbibigay sa Panginoon.
Hindi lahat uubusin mo, magtatanim ka ulit para may anin ka. Yun yung prinsipyo din pala. Sabi ko, ang ganda ng prinsipyo yun ah. Yung pagbibigay sa Lord, yun yung pagtatanim. Para may anihin ka ulit. Ganon din pala sa palay. Hindi kayo, kapag kumani ka, huwag ubus biyaya. Huwag banday millionaire. Magtira ng mga tanim ulit. Amen po ba? Amen? Yung iba, pag ubus biyaya. Hindi, magtira ka ng pangtanim para may ibibigay ulit ang Lord sa'yo. Amen? Amen po ba? Kaya yan po yung number 4. Last, losing yourself. Ito, talagang pag nag-serve ka sa Lord, pati sarili mo talaga may iwan mo. Amen po ba? Hindi ka mawawala sa sarili. Ang point ka lang dito, iwanan mo yung sarili mo. Amen? Sabi sa Bible, Matthew 16:24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino ang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang iyong sarili, pasanin ang cross at sumunod sa akin. Lucas chapter 9 verse 23-24. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang naghahanap na maligtas sa kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. Kailangan mong iwanan ang sarili mo. Amen po ba? Ibig sabihin, hindi na ikaw ang masusunod. Si Lord na. Amen? Galatians 2:20. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Last, Lucas 14:33, gayon din, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Malinaw, alagad ka ba ng Diyos? Talikuran mo lahat. Amen po ba? Nalinaw po hindi ka pwedeng maging alagad ng Lord kung hindi mo kayang talikuran lahat sa buhay mo. Kaya sabihan mo katabi mo, talikuran mo na lahat. Sige, lakasan mo, sabihin mo, talikuran mo na lahat. Yung iba, sabi ng iba. Ayaw ko pa, tingin-tingin pa. Yung iba talaga sabi, ganun lang Ikaw na magsabi sa sarili mo, talikuran mo na lahat. Amen? Kasi nako, ang dami ko na sinabi ang talikuran ng lahat, hindi mo tinalikuran. Totoo lang. Ang dami ko na sinabi yan, talikuran mo na lahat, hindi ko na talikuran. Kasi alam mo, kahit pagsabihan ka ng talikuran, kung ayaw mo talaga yan. Kaya dapat ikaw magsabi sa sarili mo. Ikaw talaga mag-decide, tatalikuran ko na. Amen po ba? Kaya kung gusto mo maging lingkod ng Lord, talikuran mo lahat. Amen? Tandaan mo, kapag tinalikuran mo lahat, ang kabaliktaran ng ibig sabihin sa Diyos ka humaharap. At kapag humarap ka sa Lord, tulad ng nag-aararo, dapat mo turning back. Amen? Amen po ba? Tandaan, sabi nga, if you lose everything but gain Christ, you are not losing something. Amen? Tandaan mo yan. Kung lahat ng bagay sa buhay mo nawala, pero natagpuan mo naman si Kristo, wala akong nawala sa iyo. Amen po ba? Kasi si Kristo siya na pong lahat. Amen? So yan po yung topic natin. Tumayo tayong lahat. Sige po, taas po natin tumayo. Kung ano man yung mga bagay sa buhay mo na hindi mo pa naiiwan, iwanan mo lang sa mga oras na ito. At kung may mga bagay na dumating na gusto mo na iwanan mo. Kapatid, kailangan iwanan ang pinapaiwan mo, pamilya, kaibigan, kayamanan, profession, pati lang mo sa sarili. It's time to bow back to God. Sige kapatid, taas mo na muna. Manalangin ka sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, ikaw ang masusunod sa buhay mo. Talikuran mo na. Kung gusto mo mga pustos, talikuran mo ang mga dapat talikuran. Kung gusto mo
lang sabihin sa bibig, buong puso, sabihin mo, Panginoon, I surrender all to you. Hallelujah. Taasaan natin naman. Sa mga oras na ito, kapatid, makinig ka. Habang sinasamba mo ang Panginoon, buksan mo ang bibig mo. Paganahin mo ang tinig mo. Manampalataya ka habang inaawit mo ang awiting ito. At habang inaawit mo ito, magtiwala ka na may gagawin ang Diyos sa buhay mo. According to your faith, God will going to move you. Let's raise our hands. Ipaganda mo yung buhay mo sa mga oras na ito. Yes, Jesus. Let's sing more than that. Surrounded by
You are marvelous. You are omnipotent. You are righteous. You are right. Walang karapat dapat itaas, pasalamatan, kundi Lord. Thank you, Lord, for your presence. Lord, I pray everyone here mas-pasin mo ng presensya mo. Wala na pinaka-the best at pinaka-magandang nangyayari sa mga tao kundi ang mapustos ng banal na Espiritu. Kaya Lord, I pray continue to feel that way, Lord. Continue, Lord, na ikaw mag-alis sa buhay nila. Continue na iligtas mo ang lahat ng natin, Lord. At patuloy na palibayan mo pananampalataya ng buhay ng mga. Thank you, Lord, for your word. Thank you for your message. Thank you, Lord, for your presence. Thank you for everything, O God. At sa mga oras ito, Panginoon, it's time to give up our worship to you. As we give our thanks and offering, Lord, use this for glory of your name. This is all for you, O God. Everything that we have is all for you, God. Kaya, Panginoon, patuloy namin na balik namin sa iyo, dapat sa iyo. As we give our thanks and offering, Lord, we believe your promises is in heaven. Use this for glory of your name.